Ang EMS ay 3 letra nagsasaad ng kahulugang Emergency Medical Services. Ito ay isang sistema kung saan ang mga tao ay binibigyan na natin ng lunas bago pa man makarating sa ospital. Ito yung mag-gap or mag-bridge from the scene of the emergency up to the hospital. So yun yung vital part na ginagampanan ng EMS. Based on the history, yung EMS started, hindi naman dito sa atin sa Philippines, it's in the US or in the UK. They found out na mas mataas yung survival rate if we do something prior dalhin yung pasyente sa hospital. Yung chain of survival ng na-aksidente, mas hahaba. Yung from the accident scene to the hospital, yun yung magpapahaba ng buhay ng na-aksidente. Ang EMS sa Philippines is kanya-kanya na yung system niya. Kumbaga, ito yung batas na gusto niya sundan, ito yung ibang grupo, ito yung batas na gusto sundan. Self-goal-oriented. Walang standard na EMS system right now. Kahit na po meron ng direktiba ang presidente, wala pa po tayong solidong EMS system na matatawag sa Pilipinas. Ang kauna-unahang problema kasi, hindi pa nabubuo ang tinatawag natin na batas tungkol sa EMS o ang EMS law. Kasi yung EMS bill or yung law has been submitted matagal na. Ang problema, hindi umuusad. Hindi nagkakaisa yung mga gobyerno natin, mga different agencies na nag-handle para maipasa itong EMS bill na to. So nakikita ko nga dahil nga walang EMS law at hindi po pinikilala bilang isang propesyon ang pagiging emergency medical technician or pre-hospital care provider, madalas po kasi kine-question ang kakayahan ng mga pre-hospital care providers sa pagbibigay ng tamang tulong at assessment sa kung ano ang kinakailangan ng pasyente noong mga panahong nandun pa siya sa pinangyarihan ng aksidente. Pagpunta namin sa hospital, minsan naho-hostage pa kami, hindi ayaw i-release, hindi kami tinatanggap, bakit ito yung ginawa namin, bakit yung ganyan ginawa. Yung mga ambulansya dito, hindi naman lahat ambulansya nagagamit para sa nangangailangan talaga. Katulad sa mga pulinarya, ambulance na nakalagay, hindi naman dapat ambulance na nakalagay sa kanila. Maraming mga barangay, may mga rescue o ambulance man, minsan ginagamit nila as family car o kaya as school bus. Tapos, meron pang isa, kadalasan tinatawag na LGU o yung load and go unit, hindi man lang properly ina-assess yung pasyente sa kalsada o sa accident scene, basta nilalagay na lang sa ambulansya at tinatakbo na papunta sa hospital. May na-disgrasya, may na-aksidente, buhat kahit ano gagawin doon sa pasyente, di ba? Yung pasyente nandun pa sa emergency, nagagalaw pa niya lahat. Pagdating nga niya sa hospital, buhay, pero paralyzed because of improper handling ng patient. Hindi right yung basta may ginawa ka dun sa pasyente. You're there to help, at least nagawa mo ng tama. Noon, nung iniisip namin kung ano ba dapat ang nakapaloob sa EMS bill, unang-una namin gusto mangyari doon kilalaning propesyon ang pagiging isang emergency medical responder or pre-hospital care provider na tinatawag. Yung mga EMS ma-recognize, especially ng mga hospital, at i-acknowledge, hindi na ma-hostage. Pangalawa, magkaroon tayo ng tinatawag na standard sa kung ano dapat ang laman ng ambulansya, kung ano dapat ang mga marka nito, at kung ano lang ang mga sasakyan na pwedeng maglagay ng mga marka ng EMS katulad ng Star of Life na tinatawag. Ang layon nun is to make standardized lahat. Hindi yung kanya-kanyang trabaho, hindi yung kanya-kanyang diskarte. Kasi nangyayari, kung walang ganung bill, batas ng grupo namin or yung protocols ng grupo namin versus grupo nila, nagka-clash minsan eh. So at least if there is one EMS law to follow, yung workmanship between groups mabilis din. Yung interaction, communication, everything will be smooth flowing kasi syempre, you're following the same rules. Madalas kasi ang pagkakamali ng mga nauna nating mga nagpanukala ng EMS system, ang gusto nila mangyari kopyahin kung ano man ang meron sa Amerika, kung ano man ang meron na ginagawa sa Europe. Pero hindi po pwede yun. Ang isa na lang natin na tinitingnan ngayon yung pong mga ambulansya ng Amerika, malalaki po yan. Ang kikitid po ng kalye ng Pilipinas. Kailangan natin ma-prioritize ang EMS sa Philippines para lang maging standard. Makilala ang ambulansya as an ambulance, hindi pang pulinarya. Makilala ang rescue para sa pagtutulong talaga sa tunay na emergency, hindi para sa mga outing o school bus team lang. Support your local EMS. For more information about FEPAG
and the emergency medical services, visit www.fepag.org.ph.